Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. For sure, mapapamorize ka sa beef recipe na to. And for sure, pag trinay nyo to at home, magugustuhan to ng iyong loved ones. So, tara, samahan nyo ako at i-prepare natin and lutuin ang version ko ng beef stew. Hi guys! Welcome back to my vlog. Ayan, so medyo maaraw ngayon. And tingnan nyo, napaka-healthy ng ating mga halaman. Papakita ko na naman yung mga halaman namin. At ang laki na rin ng aming rubber tree. Lumalaki na siya. Okay, so for today, magluluto tayo ng another beef recipe. And for sure, magugustuhan ito ng lahat. And ito rin yung ni-request ni Vince na ulam namin for today. Magluluto tayo ngayon ng beef stew. Ayan. Tama ba pronunciation ko? Stew? Beef stew. Ayan. So, ang mga ingredients natin, of course, meron tayong beef. So, itong beef or karne ng baka ay pinakuluan ko na, and alam nyo guys, binili pa namin ito sa Tagaytay sa may Mahogany Market, and ang mura ng karning baka doon, 320 per kilo, and bagong katay siya. Ayan, so pag nagagawi kayo sa Tagaytay, always drop by or don't forget to drop by sa Mahogany Market to buy yung karne ng baka. And then, meron din tayong ditong butter panggisa. And of course, ang malaking tulong sa akin ay ang recipe mix na Oriental beef stew. And then, meron din tayo ditong sesame seeds. And then, para magtikan pa ang ating sauce, meron tayo ditong cornstarch. And, ang ating vegetables, meron tayong potato, carrots, yung onion leeks, onion leaves, and then meron tayong sili, garlic, at onion. So, ito yung pinaka main ingredients natin sa ating beef stew. So, let's start cooking. Isangag natin ang ating sesame seeds. So, optional lang naman tong sesame seeds. Kung wala kayong sesame seeds, it's okay. Golden brown na siya, so set aside muna natin. And then, let's fry guys our garlic, potato, and carrots. Let's fry the garlic para mas mabango, pang-garnish natin. Semi-fry lang yan. Ang bango talaga ng bawang, no? And nagpapasarap talaga ang bawang sa ating lutuin. Ayan, pag golden brown na, let's set aside muna. Ayan, so semi-fry na rin natin ang ating carrots and potato. So, gusto ko siya na semi-fry para andun yung parang hindi siya overcook or crunchiness pagka kinain natin, 'di ba? Yung parang semi-cook lang siya.
And alam nyo guys, ang mahal ngayon ng patatas at carrots. Kaya kung titingnan nyo, yung nilagay ko ay isang patatas lang at saka half of carrots. Half of the whole carrots. Para may magamit pa ako for my next cooking. Kasi ang mahal, the carrots is worth 220 per kilo. So, semi-fry lang natin. Ayan, okay na to. So, set aside din natin ang ating carrots and potato. And, let's start naman na igisa ang ating beef. So, magigisa na tayo. And this time, gamit ako ng butter. Then, let's put the garlic and onion. Pagsabay na natin, guys. Ayan. Alam nyo sa mga beginners na gustong matutong magluto. Ako, madali lang magluto. Huwag kayong matakot magluto, guys. And, pwede kayong mag-experiment. Yung lagi kong sinasabi, diba? Experiment lang in cooking. And, napakasaya at napakasarap ng pakiramdam kapag yung loved ones natin, yung family natin ay pinagluluto natin and nasarapan sila, diba? So, kailangan matuto tayong magluto. Ayan, so, until golden brown, ilalagay natin ang ating next ingredient. Ayan, so, let's put na our beef. So, pag you are in a hurry cooking beef, ipakuluan nyo na guys yung karne ng baka ahead of time. Yan yung lagi kong sinasabi. So, ito pinakuluan ko for more than an hour. And malambot din yung karne ng baka na nabili namin sa Tagaytay. So, buto-buto to, 1 kilo. Masarap na i-beef stew to. Or nilaga. Ayan. Okay, so let it simmer for a few minutes and then let's add the remaining ingredients, okay? So madali na lang ito kasi naluto na rin natin yung carrot and potato. So in few minutes, okay na ang ating beef stew. It's boiling. So, lagyan natin ng patis. Konting patis. Or salt, kung wala kayong patis. Ayan. And then, lagay natin ang ating green na sili. Kung gusto nyo ng maanghang pa, you may add chili flakes. And then, of course, ilalagay na natin ang ating recipe mix. Malaking tulong ang aking recipe mix, ang ating recipe mix. Lagay na natin lahat. Since 1 kilo naman itong beef. So, every time na bibili ako ng recipe mix, like for example, palabok, kare-kare, I always use McCormick. I love McCormick. Malaking tulong sa pagluluto ko. Ayan. So, yung recipe mix natin, nakakapagpatikan na rin ng sauce. Pero pag gusto nyo pang mastikan ang sauce, yun, yung cornstarch, dissolve in water, lagyan pa natin. Ayan. Ang bango. Pag gumamit kayo ng McCormick na beef stew, para na rin kayong nagluto ng Chinese style, di ba? So, pakuluan ulit natin for few minutes.
let's check. Ayan, so gusto ko mastikan pa yung sauce natin, kaya lalagyan natin ng cornstarch dissolved in water. So just pour paunti-unti lang para matansya natin. Ayan. Okay. Ayan, nagtitikan na siya guys. Ayan, lagay na natin lahat. And then of course, let's put the semi-fry vegetables natin, yung carrots and potato. Yummy. Ayan. Okay, and then ang ating onion leeks pa to. Ayan, ping ping ping. And then yung sesame seeds natin ng dinurog, oo. Magtira tayo for garnish. Okay, so luto na ang ating beef stew. Joyce version. So very simple lang ang ating recipe, pero napakasarap guys. For sure, pag trinay niyo to at home, magugustuhan to ng relatives nyo or family, loved ones. Diba? So easy to prepare. Ayan o. Buto. Okay, so let's serve and taste. So ilagay na natin sa ating bowl ang ating finished product na beef stew. Ayan. And then of course, let's garnish with the remaining ingredients. Masaya na naman ang tummy ni Vince sa sarap ng recipe na to. Tama? Tama. Ayan, so wait, there's more. Let's garnish with fried garlic. Alam nyo, iba talagang aroma ng fried garlic. Pampasarap talaga sa ulam. Kaya, minsan talaga nagpa-fry ako ng garlic. And then of course, lagay din natin yung remaining na onion leaves or onion leeks. Pampasarap din yan guys. And of course, ang huli nating ilalagay ay ang ating sinangag na sesame seeds. Okay, so with this one, I can say na masarap ang recipe na to. So I'm excited to taste. So thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Hope na gustuhan nyo ang recipe natin for today na beef stew. Ayan o, ang sarap. Yummy! Bye for now. Take care and God bless. Bye!